Maging isang napakagandang taon ang susunod na taon na 2025 sa ating Philippine Navy, dahil sa pagdating ng dalawa sa bagong karagdagang barko sa kanilang hukbo. Ang tinutukoy ay ang una sa 2 corvette, at ang una sa 6 na offshore patrol vessels, na parehong kasalukuyang sabay na ginagawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Ang delivery ng 2 mga barkong ito, ay magtatatak sa maraming mga panibagong milestones ng hukbong dagat ng bansa, mga kauna-unahang pangyayari sa kasaysayan ng Philippine Navy. Una rito, ay ang kauna-unahang pagkakaroon ng Philippine Navy ng Vertical Launch Surface-to-Air Missile System sa kanilang 2 barko, simula nang itinatag ang sangay na ito ng ating hukbong sandatahan. Bagamat hindi pa naglabas ng kumpirmasyon ng Hyundai Heavy Industries, ngunit inaasahan na ang 16 cells Mica Vertical Launch Air Defense System ng MBDA ng France, ang siyang VLS Air Defense System ng mga barkong ito. Ito ang pangalawang pagsusupply ng France ng air defense system sa Pilipinas, matapos nilang mag-supply ng 2 short-range Mistral Simbad Air Defense System sa 2 Jose Rizal Class Light Frigates, kaya maaring magiging daan ito sa mga panibagong pagbubukas ng mga kasunduang pangdepensa ng 2 bansa, na hindi mahirap mangyari, dahil mas lalong gumaganda ang relasyon ng 2 bansang ito, dahil sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea, na labis na tinututulan ng France. Ang France at Pilipinas, ay nagsisimula na sa usaping Visiting Forces Agreement ng kanilang kapwa Armed Forces, na mas lalong magpapaganda pa ng relasyon ng 2 bansang ito. Pangalawang kauna-unahang mangyayari, ay ang pagkakaroon ng Philippine Navy ng dedicated close-in weapon system sa kanilang barko, simula nang ito ay itinatag. November noong nakaraang taon, kinumpirma ng Aselsan ng Turkey, ang 2 bagong kontrata nila sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea, na tumutukoy sa pag-supply nila ng 2 close-in weapon system na Gokdenes Double Barrel 35mm all-weather close-in weapon system, sa mga barkong ginagawa ng Hyundai Heavy Industries, na walang iba kundi ang 2 corvette ng Pilipinas. Pangatlong kauna-unahang mangyayari sa Philippine Navy, ay ang pagkakaroon ng barkong may active electronically scanned array radar. Bagamat ang Del Pilar class ay ang unang pangyayari na nagkaroon tayo ng AESA radar sa ating barko, ngunit ito nangyari lamang nang i-upgrade ang mga radars nito, gamit ang SOG-an STS-77C Giraffe 3D radar. Ang HDC 3200 corvettes ay darating ng may advanced AESA radar. Ngunit sa likod ng mga magagandang balitang tungkol sa mga bagong barko natin, ay meron ding kunting di magandang balita. Bagamat ito ay hindi pa kumpirmado, ngunit ayon sa mga huling balita mula sa social media, may pagbabago sa towed array sonar system ng ating 2 corvette. Matatanda ang kasama sa specifications ng 2 corvette, na maliban sa hull-mounted sonar, ay meron pa itong towed array sonar sa likurang bahagi ng barko. Ngunit ngayon, ay sinasabing maaring FFDNW, o fitted for but not with, na muna ang mga towed array sonar system nito. Tinawag nating kunting di magandang balita, dahil hindi ito nangangahulugang wala ng towed array sonar ang 2 corvette, kundi ay isasabay ang pagbili nito, sa pagkabit ng towed array sonar system din ng Jose Rizal class frigates. Kung totoo ito, sa ating opinyon, ay maaring nais ng Navy ng commonality ng mga towed array sonar, para sa mas mahusay na maintenance at logistics ng mga towed array sonar system nila. Kung ating matatandaan, nagkaroon ng issue ang dating 2 Jose Rizal class, dahil kasama sa kontrata ang paglagay ng allocation para sa future towed array sonar system nito, ngunit hindi ito nilagyan ng Hyundai Heavy Industries, at ipinasa sa ating Navy, kung saan at paano gagawin ang paglagay ng towed array sonar na gusto nila. Ang likurang bahagi ng Jose Rizal class ngayon, ay tila isa ng steering gear emergency steering room, na normally ay puno na ng mga equipment, kaya imposible na ito ay malagyan ng towed array sonar system. Kaya maaring ang ating Navy ngayon, ay tumitingin ng iba't ibang towed array sonar, na maaring makabit sa ating Jose Rizal class, kaya kung ano man ang makita nilang posible na makabit sa mga Jose Rizal class, ay ang siyang towed array sonar system na kanilang bibilhin, at siyang ikabit sa 2 bagong HDC 3200 corvette.
Ating inuulit na ito ay opinyon lamang natin, at ang balita tungkol sa towed array sonar na ito ng ating dalawang corvette, ay mula lamang sa social media, at hindi kumpirmadong totoo. Ang pagdating ng unang offshore patrol vessel, ay kauna-unahan din sa ating Philippine Navy ng pagkakaroon ng mas modern at mas advanced na patrol vessel. Ang unang papel na gagampanan ng offshore patrol vessel sa mga tahimik na panahon, ay ang pagpapatrolya, surveillance, at continued presence sa ating mga teritoryo, upang igiit ang ating pagmamay-ari sa mga lugar na ito ng karagatan. Ngunit sa panahon ng kaguluhan, ang mga bagong mga patrol vessels na ito, ay madali lamang magiging isang light frigates, or corvettes, na magfo-focus sa ilang mga roles, tulad ng anti-surface warfare, o anti-submarine warfare. Ang 6 na offshore patrol vessels base sa kontrata, ay may provisions para sa hull-mounted sonar, at pwede rin itong kabitan ng towed array sonar, at torpedo launchers, kung sakaling nais ng Navy na i-focus ito sa anti-submarine warfare, na labis na kailangan kung sakaling sasama ang mga barkong ito, sa flotilla ng mga warships ng ating mga kaalyado, tulad ng Aircraft Carrier Group ng US Navy. Ang mga offshore patrol vessels na ito, ay may mga advanced na combat management system, at electronics warfare and countermeasure system, kaya di na problema ang interoperability and sharing of data sa ating mga kaalyado. Ang Philippine Navy ay may requirements na 18 offshore patrol vessels, base sa kanilang Desired Force Mix 2028. Ang 3 Del Pilar class, ay handang-handa na rin para sa anti-submarine warfare, dahil meron na itong hull-mounted sonar. Bagamat di na inaasahan ang pag-upgrade sa anti-surface at anti-air warfare ng mga ito, ngunit kung biglang kailangan ng panahon, ang pagkabit ng torpedo launchers para sa anti-submarine warfare, ay ang siyang pinakamabilis na gagawin sa 3 Del Pilar class. At tungkol pa rin sa kauna-unahan, ang Philippine Navy kahapon, ay formal nang nadagdagan ng 2 fast attack interdiction craft ang kanilang littoral combat force, matapos makomisyon ang pang-5 at pang-6 sa kanilang Acero-class fast interdiction attack craft. Ang 2 fast attack interdiction craft na ito, ay ang BRP Hermenegildo Yeong, at BRP Lawrence Narag, na kauna-unahang missile craft ng Philippine Navy, na armado ng most accurate Typhoon and line-of-sight missiles. Nitong nakaraang sinking exercise ng Balikatan, ay pinakita ng Navy ang accuracy ng missile system na ito, hindi sa pagpalubog ng malalaking barko, kundi kung paano niya i-disable ang kakayahan ng mga malalaking barkong ito. Ang 4 na mga fast attack craft na nauna nang nakomisyon, ay may mga allocation na din para sa pagkabit ng mga non-line of sight system ng Typhoon missiles, kung sakaling gusto ng ating Navy na meron ito.